Sa libing ng anak ko, pinaalis ako ng asawa niya sa sarili kong bahay. Ako si Tomas Mendoza. Ang nangyari pagkatapos noon ang nagpabago ng lahat. Isipin mo to, kakamatay lang ng anak mo. Wasak na wasak ka. Tapos titingnan ka na manugang mo sa mata at sasabihin, tumigil ka sa pag-iyak. Magimpake ka na at umalis ka sa bahay ko ngayon. Tinawag niya akong, walang kwentang pabigat, sa harap ng lahat doon mismo, sa libing ng anak ko. Pero may hindi alam si Veronica. Ang bahay na pinapalisan niya sa akin. Ako ang nagtayo noong 1,987. Ang perang akala niyang napamana niya, mga 2.8 milyon. Akin talaga yon sa simula't simula pa. 8 taon siyang nabuhay sa kabutihang loob ko, habang tinatrato akong parang kawanggawa. Imbes na makipagtalo, tumalikod na lang ako at umalis. Minsan, ang katahimikan ang pinakamakapangyarihang sagot. Kung bago ka pa lang dito, mag-subscribe ka. Nagkukwento ako tungkol sa pagtatakda ng hangganan sa kawalang-galang at maniwala ka. Gusto mong manatili hanggang dulo. Kasi ang natuklasan ni Veronica, 3 araw pagkatapos noon, ay nagturo sa aming dalawa na ang maling akala ay maaring maging pinakamahalagang bagay sa buhay mo. Magsisimula ako sa simula. Nandoon na ang mga palatandaan mula pa noong una. Ako lang ang pumili na balewalain. Nang mamatay ang anak kong si Danilo sa aksidente sa kalsada 2 buwan na ang nakalipas, agad na kinuha ni Veronica ang lahat ng arrangement. Huwag kang mag-alala, Tatay Tomas, sabi niya. Ako na ang bahala sa lahat. Ang ibig talaga niyang sabihin, huwag kang makialam. Sa punerarya, siya ang nagdesisyon ng lahat, ang kabaong, ang bulaklak, maging ang musika. Nang imungkahi ko ang paboritong kanta ni Danilo, yung tinugtog natin noong magkasamang nagtayo kami ng bahay na tunong 1,987, pinutol niya agad ako. Nakakalungkot masyado yan, sabi ni Veronica. Kailangan natin ng mas masigla. Nakita ko siyang nagmamay-ari ng buong lugar na nakasuot ng itim na damit na nagkakahalaga ng 18,000. Parang direktor siya ng isang malungkot na pelikula. Samantala, nakaupo ako sa lumanggray na suite ko. Pareho noong inilibing namin si Mariela 2 taon na ang nakaraan. At pakiramdam ko invisible na ako. Parang wala na akong saysay sa sarili kong kwento. Ang pangalawang senyales ay dumating sa lamay pagka-uwi namin sa bahay. Technically, bahay ko pa rin yon. Kahit tinatrato na ni Veronica na kanya simula nang mamatay si Danilo. Hinila niya ako sa kusina. Tatay Tomas, kailangan nating mag-usap tungkol sa sitwasyon mo. Sabi niya, sitwasyon mo na parang sakit. Financial na umaasa ka na sa amin. Pinagtatiyagaan ka ni Danilo, pero wala na siya, at nagkibit balikat siya. Hindi ko kaya ang ganyang pabigat. Mas masakit ang salitang, pabigat, kaysa inaasahan ko. Napakabuti ko nga sa'yo na pinatuloy kita rito. Patuloy niya. Pero bahay ko na to ngayon. Akin na lahat. Iniwan sa akin ni Danilo ang lahat. Tumango lang ako ng dahan-dahan. Akala ni Veronica, pagkatalo na yon. Hindi niya nakita ang kalkulasyon sa katahimikan ko. Wala siyang kalam-alam na hindi kailanman naging may-ari si Danilo ng bahay na to. Tumira lang siya rito, lumaki sa mga dingding na to, pero pag-aari. Hindi kailanman. Wala rin siyang kaide-ideya tungkol sa metal na filing cabinet sa basement. 4 na drawer na puno ng maayos na financial records sa nakalipas na 40 taon. Ang accountant sa akin ay hindi kailanman nagtatapon ng papel. Lalo na hindi niya alam ang tungkol sa trust fund. Pero dadaan muna tayo roon. Nakita ng mga bisita sa libing ang gusto ni Veronica na makita nila. Isang matagumpay na real estate agent na kumukuha ng kontrol sa gitna ng krisis ng pamilya. At isang matandang hindi na makayanan ang sariling buhay. Pinanonood nila siyang makipagkamay at tumanggap ng pakikiramay na parang siya na ang bagong ulo ng pamilya. Samantala, nakaupo ako sa lumang recliner ni Danilo. Binili ko yon noong 16 na anyos siya. At pinakinggan ko siyang ipinipinta ako na dependenteng biyenan. Nahihirapan si Tatay Tomas makibagay. Narinig kong sinabi niya sa kapitbahay namin na si Aling Elena Diaz. Kawawa naman, hindi niya alam ang pinansyal. Si Danilo ang nag-asikaso ng lahat para sa kanya. Nagbigay si Aling Elena ng awang tingin sa akin. Kilala niya ako sa loob ng 37 taon. Mula noong una akong magtayo sa lote na to. Pero kahit siya, naniniwala sa bersyon ni Veronica. Doon ko naintindihan ang isang bagay. Nakikita ng tao ang inaasahan nilang makita. Inaasahan ni Veronica na makakakita siya ng balo na litong-lito na hindi na makabangon mag-isa. At yon nga ang nakita niya. Ang lumang Honda ko imbes na bagong kotse. Simpleng damit ko imbes na mamahaling suite. Tahimik kong pagluluksa imbes na ipinagmamalaki. Nalito niya ang pagpapakumbaba sa kahinaan.
katahimikan sa kawalan ng lakas, kabutihang loob sa desperasyon. Mali na naman siya, pero naiintindihan ko. 2 taon na mula nang mamatay si Mariela. Simple na ang pamumuhay ko. Hindi ko kailangan ng luho noong natututo pa lang akong mabuhay mag-isa. Naintindihan yon ni Danilo. Iginagalang niya ang desisyon kung bawasan ang gastos at pakikisalamuha. Pero sinusukat ni Veronica ang halaga sa hitsura, sa lakas ng boses, at kung sino ang nangunguna sa usapan. Malapit na niyang malaman na ang pinakamapanganib na tao sa kwarto ay yung walang kailangang patunayan kanino man. Nang umalis na ang huling bisita noong Martes ng gabi, kinoner ako ni Veronica sa pintuan. Seryoso ako, Tatay Tomas. Hindi na gumagana tong arrangement natin. Tiningnan ko ang sala na pininturahan ko ng 3 beses sa loob ng mga dekada. Ang sahig na kahoy na ako mismo ang naglagay. Ang moldings na pinutol at nilagay namin ni Danilo noong 12 anyos pa lang siya. Naiintindihan ko, mahinang sagot ko. Pero wala siyang kalam-alam kung ano talaga ang naiintindihan ko. Lalo na kung ano ang malapit ng mangyari. Miyerkules ng umaga, pantay-pantay ang pagdating ng linaw at kape. Naupo ako sa mesa sa kusina, yung binili namin ni Mariela sa palengke noong 1,986 at gumawa ng listahan. Hindi listahan ng nawawala sa akin, kundi listahan ng akala ni Veronica na napanalunan niya. Ang bahay, mga 240 SQM na puno ng alaala sa Call Acacia, sa isang subdivision sa labas ng Las Piñas. Market value, ayon mismo kay Veronica bilang real estate agent, mga 25 milyon. Ang life insurance ni Danilo sa engineering company niya, 2.8 milyon. Sa isip niya, ginagastos na niya yon. Ang mga muebles, mula sa lumang aparador ni Mariela hanggang sa technical books ni Danilo. Walang halaga sa iba, pero hindi mabibili para sa akin. At ang pinakamasakit, ang dignidad ko, habang nagmamalaki siya na parang nanalo siya ng kaharian, gayong wala naman siyang napamana. Pero ang pinakamasakit talaga ay ang invisible na pambura na ginagamit niya. Tinatanggal niya ng sistematiko ang bawat bakas ng buhay na itinayo namin ni Mariela rito. Itinago na niya ang mga laawan ni Mariela sa ibabaw ng fireplace. Nawala ang mga drawings ni Danilo noong bata pa sa ref. Pati mga diploma ko bilang CA, wala na sa opisina. Nagre-redesign ako. Paliwanag niya noong tinanong ko tungkol sa mga litrato. Sabi palagi ni Danilo, kailangan i-update tong lugar. Update. Parang 40 taon ng alaala ay lumang software na kailangang i-uninstall. Binigyan niya ako ng 30 araw. 30 araw para makahanap ng ibang matitirhan na pensyon ko lang ang puhunan. 30 araw para i-empake ang 4 na dekada at magkunwaring hindi kailanman nangyari. Ang pinakamalupit ay ang kumpiyansa niya. Kumpiyansa siyang hawak niya lahat ng baraha. Noong Martes ng hapon, binigyan niya ako ng printed schedule na parang tenan ako na paalisin. Nobyembre 15, sabi niya habang itinuro ang pulang petsa. Bibigyan kita ng magandang home for the aged. May slot sa residential liwanag. 45,000 lang kada buwan para sa studio. 45,000 buwan-buwan. Ibig sabihin, halos ubos ang buong pensyon ko sa upa at may paraan pa raw akong mabuhay. Paano ang pagkain, pamasahe, gamot, tanong ko. Nagkibit balikat siya. May government programs para sa sitwasyon mo. Food stamps, PhilHealth Senior. Parang charity case ako na hindi kailanman nag-ambag sa lipunan. Doon ko naintindihan. Gusto niya hindi lang akong paalisin. Gusto niya pang pasalamatan ko siya sa 30 araw imbes na 0, sa hindi pagtawag ng pulis para sa pilitang paalisin ako, sa pagiging mapagbigay niya. Pero Miyerkules ng umaga, habang umiinom ako ng kape at tinitingnan ang listahan ko, nagkaroon ako ng isa pang linaw. Gumawa si Veronica ng isang kritikal na maling akala, na si Danilo ang may-ari ng lahat ng hinahabol niya. 8 taon silang kasal. 8 taon siyang nakatira rito. Marahil hindi niya kailanman nakita ang titulo, resibo ng buwis sa lupa, o anumang dokumento na magpapatunay ng pag-aari. Bakit naman niya kailangang makita? Si Danilo ang humahawak ng pinansyal. Ganoon kami tinuruan ni Mariela. Ang lalaki ang humahawak ng pera. Medyo old-fashioned, pero gumana naman sa amin. Maliban sa isang detalye, hindi kailanman hinawakan ni Danilo ang pinansyal ko. Tinulungan niya ako sa bahay, naggrocery kapag kailangan. Inihatid ako sa doktor pagkatapos mamatay si Mariela. Pero ang pera, investments, pag-aari, akin palagi yon. Nakita ni Veronica ang tulong ni Danilo at inakala niyang umaasa ako. Nakita niya ang pasasalamat ko at inakalang obligasyon. Nakita niya ang 2 taon kong tahimik na pagluluksa at inakalang pagkatalo. Kung wala akong sasabihin, kung mag-impake lang ako
at lilipat sa residential liwanag na para matandang sunod-sunuran. Anong mensahe ang ipapadala ko? Napanalo ang mga bully, nalakas ng boses ang panalo sa katotohanan. Na kapag sumigaw ka ng sapat at may kumpiyansa, pwede mong agawan ng buhay ang iba. Na opsyonal ang respeto sa matatanda, na ang 40 taon kong pagsasama kay Mariela ay walang kwenta. Na ang bahay na sama-sama naming itinayo ay bricks at semento lang. Na ang anak naming pinalaki rito ay kasing dali kalimutan ng pagtatanggal ng litrato sa ref. Hindi lang pera ang nakataya, buhay na buhay. Pero may alam ako na hindi alam ni Veronica. Isang bagay na magbabago ng lahat. Kailangan ko lang hanapin ang tamang oras para gamitin ito. At mas maaga pa roon kaysa inaakala niya ang darating nito. Huwebes ng umaga, pumasok si Veronica sa bahay ko gamit ang susi ni Danilo. Nag-aagahan ako nang marinig ko ang pagbukas ng pinto. Walang katok. Walang magandang umaga. Lumakad siya na parang siya na talaga ang may-ari. Dahil sa isip niya. Tatay Tomas, kailangan nating mag-usap. Anunsyo niya habang may dala siyang folder. Tungkol saan? Sa pinansyal mo. Umupo siya sa harap ko nang hindi inaaya. Napag-isipan ko ang sitwasyon mo at kailangan kong malaman eksakto kung ano ang sinasagot ni Danilo para sa'yo. Kuryente, tubig, buwis sa lupa. Kumuha siya ng notebook na puno ng tala. Hindi niya sinabi sa akin ang eksaktong halaga. Pero kailangan ko para makabudget. Budget para saan? Tanong ko. Para ako ang magbayad niyan hanggat hindi ka pa nakakaalis. Inilapag ko ang tasa ko. At ano sa tingin mo ang binabayaran ni Danilo? Lahat po. Buwis sa lupa, kuryente, tubig. Pensyon lang ang kita mo, Tatay Tomas. Hindi sapat yan. Sinabi sa'yo ni Danilo yan. Tumigil ang ballpen niya. Hindi naman kailangang sabihin, halata naman, sabay turo sa kusina. Paano ka pa makakabili ng ganitong bahay? Mahigit 25 milyon to. At paano mo nalaman ang halaga? Real estate agent ako, Tatay Tomas. Alam ko ang presyo sa subdivision. Pero hindi mo pa nakita ang titulo. Natigilan siya saglit. Hindi ko kailangang makita. Namana ni Danilo, tunang mamatay si Tita Mariela. Ganun ba? Dahan-dahan akong tumayo at naghugas ng tasa ko. Alam mo, Veronica, marami kang maling akala tungkol sa pinansyal ko. Hindi akala, facts yan. Anong facts pa? Binuklat niya ang notebook niya. Sabi ni Danilo, hindi ka raw nag-ambag kahit piso sa bahay na to. Humarap ako. Sinabi sa'yo ni Danilo yan. Kakaiba, kasi ako ang nagtayo nito noong 1,987. Binayaran ko kasyang lote, ako ang kumuha ng manggagawa, ako ang nag-supervise araw-araw. Nag-igting ang panga niya. Matagal na yon. Nagbabago ang mga bagay. Hindi ang pag-aari. Alam mo, Tatay Tomas, mahirap para sa'yo to. Nawalan ka ng anak at kailangan mo na harapin ang realidad ng sitwasyon mo. Anong realidad? Na umaasa ka sa karidad ng pamilya. Parang sampal ang salitang, karidad. Veronica, may tanong ako. Sa loob ng 8 taon yung mag-asawa, may nakita ka bang resibo man lang ng buwis sa lupa o mortgage sa pangalan ni Danilo? Magkahiwalay ang pinansyal namin. May sinabi ba siyang nagbabayad siya ng buwanang mortgage? Hindi namin pinag-usapan ang bawat detalye. Nakita mo bang nagbabayad siya ng real property tax? Tahimik siya. Sasabihin ko sa'yo kung ano sa tingin ko ang nangyari. Sabi ko habang nakasandal sa counter. Tinulungan ka ni Danilo sa maliliit na bagay, grocery, gupit ng damo, at inakala mong pinagtatiyagaan niya ako kasi yon ang hitsura. Minsan nakakalinlang ang hitsura. Nakatayo siya, galit. Sige, ipakita mo ang titulo. Patunayan mong akin to. Wala akong kailangang patunayan sa'yo. May kailangan ka, kasi ako ang balo ni Danilo at lahat napunta sa akin. Ah, ganun ba? Tumigil ka sa pagsagot ng tanong, Veronica. Hanggang Nobyembre, 15 ka lang dito. Pagkatapos, papalitan ko ang lock. Tingnan natin. Kinuha niya ang mga papel at lumabas. Ngumiti lang ako at nilagay ang pinggan sa dishwasher. May mga usapan na mas mabuting tapusin kasama ang abogado. Biyernes ng hapon, bumaba ako sa basement. Matagal ko nang hindi ginawa. Santuaryo ko yon. Pinagtatawanan ako ni Mariela na parang squirrel ako. Nagtatago ng resibo na parang acorn. Hindi mo alam kailan mo kailangan patunayan ang isang bagay. Sabi ko noon. Umikot siya na mata at sinabing normal na tao ay hindi nagtatago ng 40 taon ng bank statements. Pero hindi ako normal, accountant ako. At natutunan ko ng maaga na ang papel ang nagsasabi ng kwento kapag nagkukulang ang memorya o kapag may nagsisinungaling. Nandoon pa rin ang metal cabinet. 4 na drawer na may label ayon sa dekada. Binuksan ko ang drawer ng 1,000,
780S. Nandoon ang folder na Real Estate, Call Acacia, 447. 447. Ang numerong akala ni Veronica na pamana niya. Unang dokumento, bilihan ng lote, Marso 12, 1987. Bumibili, Tomas Mendoza. 450,000 cash. Pangalawa, kontrata sa construction. 2.2 milyon para sa colonial style na bahay. Pangatlo, pinakamahalaga, orihinal na titulo, Marso 15, 1987. May-ari, Tomas Mendoza. Sole owner. Walang co-owner. Walang utang. Binayaran ko lahat cash. Wala siyang kaalam-alam. Noong 1987, 4 years old ba lang siya habang natututo akong magbasa ng blueprint. Pero may higit pa sa folder na yon. Insurance policies, resibo ng buwis sa lupa, kontrata ng kuryente at tubig, lahat sa pangalan ko. Lahat binayaran ko. 37 taon ng patuloy na pag-aari. Wala kahit isang beses lumabas ang pangalan ni Danilo. Bubuksan ko ang drawer ng 1,770S, 2,000S, 2010S, pareho lang. Pero ang tunay na sorpresa ay sa pinakababa. Folder na Pribadong Trust Fund. Hindi niya may magin na may ganito. Sa loob, kontrata ng Irrevocable Family Trust na nilagdaan noong 1985, bago pa ipanganak si Danilo. Saldo noong Oktubre 2025, 48.5 milyon. Beneficiary si Danilo habang buhay. Pero may kondisyon. Ako pa rin ang trustee at administrator. Lahat ng pera para sa college, kasal, at suporta niya, galing sa akin. At ang huling dokumento, ang life insurance ni Danilo na 2.8 milyon, beneficiary. Ang trust, ibig sabihin, akin. 2 buwan niyang plinano ang buhay niya sa perang hindi kailanman naging kanya. Isinara ko ang kabinet, umakyat, gumawa ng sandwich, at nagplano. Binigyan niya ako hanggang Nobyembre 15. Nobyembre 1 noon. May 2 linggo ako. Pwede ko siyang tawagan agad at ipaliwanag lahat. O hayaan ko siyang magpatuloy sa paghuhukay ng sariling libingan. Habang kumakain, naalala ko ang sinabi ng dating partner ko sa accounting firm. Minsan ang pinakamabuting strategy ay hayaan mong magsalita ang kalaban hanggang maisa ko niya ang sarili. Biyernes ng gabi, dumating si Veronica na may 3 kasamahan mula sa real estate office. Inimbitahan niya sila para raw mag-consult sa potensyal ng bahay. Narinig ko muna ang boses niya bago ko sila makita. Maganda ang buto ng bahay na, pero sobrang luma na ang design. Typical matanda, alam nyo na. Pagbaba ko, 3 babaeng hindi ko kilala ang kumuha ng litrato sa sala ko. Tamang-tamang timing, Tatay Tomas, masayang sabi ni Veronica. Ipapakilala kita sa mga kaibigan ko. Ipinakilala niya ako na parang kuryoso. Siya po si Tatay Tomas, ama ni Danilo, original owner, pero lilipat na po siya sa home for the aged. Maganda po ang bahay nyo. Sabi ng blonde na may mamahaling boots. Maraming alaala siguro. Naman, sagot ko. Sabi ni Veronica lilipat na raw po kayo sa residential liwanag. Sabi niya. Tiningnan ko si Veronica. Ganun ba talaga? Napag-usapan na natin yan. Nobyembre 15, di ba? Ikaw ang nag-usap, ako ang nakinig. Natahimikan. Baka bigyan natin si Tatay Tomas makapunta sa misa. Suhestyon ng blonde. Actually, sabi ni Veronica, baka sabihin niyo sa kanila ang mga maintenance issues. Tagas sa bubong, lumang boiler, walang tagas. Bagong-bagong boiler lang. Wala po akong alam na major maintenance issue. Sagot ko. Alam niyo po, yung gripo sa itaas na tumutulo at basa ang basement tuwing tag-ulan. Kailangan lang ng 50 peso washer, yung gripo. 20 taon nang tuyot ang basement. Naging tense ang ngiti ni Veronica. Attached na si Tatay Tomas rito. Minsan hindi niya nakikita ang obvious problems. Anong problems? Tanong ko. Na hindi mo na kaya ang ganitong kalaking bahay. Tumahimik ang buong sala. Na hindi ko kaya. Pensyon mo lang ang kita mo. At paano mo nalaman yan? Hindi ako bulag. 20 taon na ang Honda mo. May kupon ka sa grocery. Wala kang binago rito mula pa noong late 70s. Napalunok ang isa sa kanila. Baka i-reschedule na lang natin. Hindi, sabi ni Veronica. Kailangang sabihin. Nahihirapan ka na talaga, Tatay Tomas. Anong nahihirapan? Napabigat ka na mula nang mamatay si Mariela. Masyadong mabuti si Danilo para sabihin sa'yo. Pero kailangan ng iba. At ngayon ikaw ang magsasabi. At nagastos niya ang halos
1.5 milyon noong nakaraang taon para sa'yo. Nasa pintuan na ang mga agent. Kaya nga binibigyan kita ng 30 araw. Mas generous pa, yan kaysa karaniwan. Generous, ulit ko. Kasi sa totoo lang, wala kang inambag sa tagumpay ni Danilo. Siya lang ang gumawa ng sarili niya. Kabilang ang bahay na to, tanong ko. Namana niya kay Mariela at napunta sa akin. Ganun ba? Baka dapat suriin mo muna ang facts mo bago magsalita sa harap ng testigo. Sabi ko. Natigilan siya. Anong facts? Na alam mo talaga kung paano gumagana ang titulo bago maglano ng renovation. Namutla siya. Lumabas ako. May tatawagan akong abogado. Lunes ng umaga, nakaupo ako sa opisina ni Ate Marcela Cruz na may 3 malalaking folder sa mesa. 2 dekada niya nang hinahawakan ang legal ko. Tomas, sabi niya habang inaayos ang salamin, sigurado ka ba talaga? Siguradong sigurado. Binuksan niya ang unang folder. Titulo ng bahay sa Call Acacia, 447, sole owner, Tomas Mendoza, Marso 15, 1,987, cash, walang utang. Pangalawa, 37 taon ng resibo ng buwis sa lupa, lahat sa pangalan ko. Pangatlo, ang trust documents at bank statement na 48.5 milyon. Veronica, sabi ni Ate Marcela, 30 araw para umalis. Paehong 30 araw na binigay mo kay Tomas. At saan ako pupunta? Hindi na responsibilidad ni Tomas yan. May trabaho ka, makakahanap ka. Namumula ang mata niya. Tomas, pasensya na talaga. Nagkamali ako. Cruel ako. Sagot ko. Pwede nating ayusin, middle ground. Veronica, ang respeto ay hindi pinag-usapan. Martes 1:0 am. Pumasok kami ni Ate Marcela sa opisina ng Premier Realty. Namutla si Veronica nang makita kami. Sa harap ng buong opisina, ipinakita ang lahat ng dokumento. Namutla siya ng tuluyan nang makita ang titulo, ang trust, at na ang 2.8 milyon insurance ay napupunta rin sa akin. Tomas, hindi ko alam, hindi ka nagtatanong. Pwede mo naman sanang sabihin. Pwede mo rin naman sanang tanungin ng may respeto. Makalipas ang ilang araw, kumalat ang kwento sa buong real estate community ng Las Pinas at kalapit na lugar. Nawalan ng kliyente si Veronica, nawalan ng trabaho, at kailangang umalis sa bahay sa loob lang ng ilang linggo. 3 linggo pagkatapos, dumating siya na may kahon ng mga lumang album at receipt ni Mariela. Tomas, maraming salamat sa natutunan ko. Mahalaga ang respeto, at hindi siya namamana. Ngumiti ako. Natuto ka rin ba? At masakit pero kailangan. Magandang bagong simula sa iyo sa Columbus. Salamat, Tomas. Isinara ko ang pintuan. Tiningnan ang mga larawan ni Danilo at ni Mariela, at napangiti. Tahimik ang malakas din pala, kapag binili mo lang ang tamang oras para magsalita. Kung may nakababa sa iyo dahil lang matanda ka na, tahimik ka, o simple ang pamumuhay mo, ikwento mo sa comment. Minsan ang pinakamahal na lesson ay hayaan mong matuto ang iba sa sarili nilang pagkakamali. Hanggang sa muli, tandaan, ang tahimik ay hindi mahina, choosy lang sa oras ng pagsasalita.